Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Naglam po natin ng konti, no? Ano po ba yung People's Initiative? Ang People's Initiative sana ay initiative ng mga tao para baguhin yung Constitution. Yan po nakalagay sa 1987 Constitution. Pero mahigpit po yan, kinakailangan po magpapirma ng lahat po per district ng 3%, at least 3% para maisulong yung People's Initiative. No? So, ibig sabihin ba dong lahat ng district? Oo, lahat. Kunwari, merong isang district na hindi siya nakaabot ng 3%, patay na yung People's Initiative. Kaya po yan ang pinakamahirap sa lahat, no? So ang akusasyon po ni Lagman ay nagkakabayaran di umano, no? Pinagbabayad yung mga tao. Hindi naman po lahat ng tao kinakailangan pumirma 3% lang po. Tama ba? 3% lang. I-search niyo na lang yan, ha? 3% daw po ng okay. So ano po ibig sabihin? Lahat po na magtatanong, meron po kayong oras pagkatapos po ng ating talakayan. Para malinaw po tayo. Kasi kung ngayon kayo magtatanong, magagalit lang kayo, hindi ko kayo papansinin. Okay, basahin po natin. During the meeting, they were informed that People's Initiative will be used as mode of amending the Constitution and they were given mobilization funds. Sa mga mayor po to, and forms to be signed by at least 3% of the registered voters of the legislative district to which their municipalities belong. So lahat po ng mga mayor, tinipon po, local executives, sa League of Mayors, at magpapapirma po sila ng 3%. Madali lang po yan kung lahat ng mayor makukuha nyo. Kasi 3% lang ng populasyon ay ng voters So ang malupit po dito, nagkakabayaran di umano. Yan. Ayon pa kay Lagman, magkano ba? Voters who would sign the petition for People's Initiative will be given 100 each. 50% of which has already been advanced to the municipal mayor and respected coordinator. So nasa mga municipal mayor na raw yung kalahati ng budget para dito, 100 pesos. Okay? So ito po ang mga disturbing questions to be answered. Alam niyo po, sasabihin niyo maliit, hindi naman po election yun Pipirma ka lang, bibigyan ka ng 100, ang dali po niyan. Di ba? Oh, lahat lang naman nagtitinda, pirma kayo rito. Gusto niyo ba makakuha 100? Mayor, siyempre mayor. Kay mayor ba yan? Oh, pirma kayo dito, 100. 100 po yan, sa 50 pesos nga po siya. Napapanood ko yung sa mga YouTube, mananalo ng Gcash 50 pesos. Sumasali tayo, di ba? Wag nyo sabihin maliit yan, di naman po election yan. Iba po yung election ng pagka-mayor. Ito po, pipirma ka lang. Okay, pipirma ka lang. Okay, ito po ang mga tanong ni Lagman. Number 1. Okay lang po yun. Kinakailangan ko rin po maghanap buhay. Kung wala po manonood sa akin, okay lang po yun. Kung lang kayo, alam ko ba na magla-live ngayon si Tatay Digong? Number 1, who is the mastermind of this campaign? Tinatanong po ni Edsel Lagman, who is the mastermind of this campaign? Number 2 po, what are the proposed amendments to be pursued? Ngayon pong magbabago na, magtsatsa na, ano po yung mga gusto nilang baguhin? Ikatlo, where do the funds come from? Yan po ang pinakamalupit, no? 3% ng populasyon ng voters, magkano po yan sa 100? Siyempre, hindi lang po 100 yan dahil yung mga, alangan naman yung mga coordinator, walang sweldo. Meron din po yan. Di umano. Kakalimutan mo ba ito? Nakakalimutan mo, may crackdown na, ayaw pa. Tapos ikatlo, why by the voters initiative? Yan po, no? Bakit mo bibilhin kung People's Initiative? Talagang ito po, kung totoo tong sinasabi ni Lagman, no? Ay, alam nga namang hindi totoo. Mga mayor ang mga
sino po ang sinasabi ni ano? Kaya makatotohanan eh. Alam niyo kung sino sinasabi niya? Ayan no. Ito po ay nakuha niyang impormasyon sa mga municipal mayor ng Albay. Taga-Albay po siya, congressman po siya sa Albay. Yung mga municipal mayor po ng Albay, yung lalawigan ng Albay ang nagsabi sa kanya. No? O, yan po. Ngayon, eto pa po. Tinatanong niya, sino ang mastermind? Alam mo, Congressman Lagman, ikaw nang i-quote ko. Ikaw ang nagsabi nito eh. Sabi ni Edsel Lagman noon, na kailan ba to? Nung tinanggalan po nila ng confidential fund si BP Sara. Alam niyo kung ano sinabi ni Edsel Lagman? Lahat na nangyayari sa Kongreso, alam ng Speaker of the House. O, ikaw na nga nagsabi niyan eh. Kinote na lang kita. Hindi po kami yan. Sa mga nagka-crackdown. Hindi po kami nagsabi niyan sa Edsel Lagman. Lahat na nagaganap according to Edsel Lagman, lahat na nagaganap sa House of Representatives, alam ng Speaker. Kaya siya yung nagpapasalamat, no? Kaya siya yung nagpapasalamat sa Speaker nung tinanggalan ng Congress si BP Sara ng confidential fund. Yan po. Mula po to sa Liberal Party, President Edsel Lagman, nagkakabayaran di umano. Diyan po sa permahan sa People's Initiative. In the first place, kung People's Initiative po yan, dapat po hindi congressman at hindi mga mayor ang nagpapasimula niyan. People's nga eh. Pwede pa yung mga people's group. Di ba? Yung mga samahan ng mga pero kung mayor at congressman po ang nagpasimuno niyan, dapat yan i-invalidate yan dahil kayo nangampanya eh. Asan yung People's Initiative diyan? Pwede natin questionin niya. Alam niyo ba yung pinipirmahan niyo? Bakit kayo pumipirma? Binigyan ako ng 100. Naglalakad ako, putang 100, di ba? Mahirap kitain yung 100 ngayon. Anyways, di umano. Huwag natin kakalimutan lahat yan. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang usapin, yung pong sa Panay, no? Galit na galit po. Alam ko po marami sa inyo ang mga taga Iloilo, taga Panay. Ayun pala. Hindi. Negros ako na Negros. Mali tayo sa geography. Ang Panay pala ay consists of Iloilo, Iloilo City, Capiz, ano pa? Palpak talaga yung geography ni Badong. Okay, ano po ang sinasabi dyan? No? Ang sinasabi po dyan, ano na nga sinasabi dyan? Ayan po. Pangalawa na pala to. Alam niyo po, pasensya na kayo. Hindi na natin. Sa dami po ng Senate investigation, araw-araw halos noong last year, di ba? 2023, pagkaupo ni Pangulong Marcos, panay Senate investigation, panay mga grandstanding na eh. Alam niyo po, ngayon, sabi ko nga ngayon, sana magkaroon talaga ng investigasyon. Sana managot yung dapat managot dyan sa brownout na yan. Akalaan niyo po, akalain nyo po na parang pinamumukha nyo sa akin na gusto nyo na manood. Ako ang balakid eh. Pasensya po kayo, hindi ko po alam na may live si Pangulong Duterte ngayon. No? Hindi ko po alam. Talaga po nagla-live po ako paggabi. Wag na po kayo magparinig. Okay, punta na tayo rito. No? Yung pong People's Initiative, ito pong nangyaring brownout, ayon po dito ngayon, no? Naganap na po pala yan, no? Ayan, naganap na po yan nung Abril. Tapos, nung Mayo po, alam nyo naman, masyadong matikas yung mga senador natin. April 2023, meron na pala. Yung mga taga Panay, no? Pwede po kayong magano rito, kung ano po yung experience nyo. Meron na pala, naulit na naman ngayon. Ngayon, wala na naman din pong linaw kung ano po yung gagawin. Ito po kasi, kaya po may Senate. Bakit po ba nagsi-Senate investigation? Di po ba? Para, ako hindi ko naunawaan eh. Di po ba kaya kayo nag-Senate investigation, lalo na po yan, brownout? Natural, iimbestigahan nyo, bakit po nagkaroon ng brownout sa Panay? Buong isla ng Panay nagkaroon ng brownout. Ikalawa pong katanungan, paano po maiiwasan? Kung ako mag-iimbestiga, di ba? Unang katanungan, bakit nagka-brownout? Kung meron pong mga may kasalanan, dapat maparusahan, di ba? Kahit private pa yan, i-recommenda nyo sa may-ari.
tanggalin mo yung mga nagkukos niyan. Ikalawa, paano maiiwasan yung brownout? Kasi lugi, bilyon pala, nalulugi ng pamahalaan, nalulugi ng mga negosyo. Bilyon, hanap tayo ng mauutangan eh. Inuutang natin yung mga pondo tapos nagpapalugi lang tayo dahil sa brownout. Okay, ano pong ibig ko sabihin? Ngayon, nagpatiuna na naman sila na magkakaroon na naman ng Senate investigation. Natuwa pa nga ako dahil sa wakas, may action yung mga senador. Pinanood ko po eh. Pinanood ko po, pinagtulungan po yung ano lang, yung excerpt lang Ang gusto po nilang palabasin, etong NGCP, na yun din ang may dahilan, pareho no? NGCP rin sinisisi nila ngayon, NGCP pa rin ang sinisisi nila nung Abril, si Raffy Tulfo na chairman, at saka sumabat pa po itong anong pangalan nun? Si Ray Saunteveros, ay sinisisi po yung China. Dahil ang China daw, ayon sa kanila, 40% ay pag-aari dito sa NGCP, ayan. The State Grid Corporation of China owns 40% of the power grid. No? So, nung nag-investigate sila, imbis po brownout ang lutasin, pinalalabas po nila na pag-aari pala ng China yan. Di pwede pala tayong i-shutdown ng China. Yun yung Tapos na. pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.